love shot and happy weekend po sa inyong lahat. Ayan, so para po sa mga bago dito sa aking channel, my name is Lisa, I'm from Philippines, I'm currently working and living in Romania. Isa po akong resident dito, mayroon po akong sariling agency, mayroon po akong mga partner in case na kinakailangan. So, rest assured po tayo ay legit. Okay? So, alam nyo, mayroon na akong gustong i-share sa inyo kasi mayroon tayong isang kababayan na nagtanong kung sino daw ba ang nagbabayad ng ating tax dito sa Romania. So, by the way, shout out sa lahat ng mga nagtitiwala sa akin. Shout out sa mga nagtitiwala sa aking team, okay? So, maraming salamat po sa inyo. Rest assured po na hindi tayo scammer. Wala po tayong i-scam kahit piso. Wala po tayo how to say, lilinlangin, wala po tayong, how to say, paano ba ang Tagalog? Ang hirap guys na hindi matagalog. Hindi po kami mawawala. Nandito kami para sa inyo. Nandito kami para sa mga inquiries ninyo. Pero po, kung araw-araw na lang the same question, nagsasawa din po kami mag-reply sa inyo. Pero rest assured na pag may mga importante kayong tanong, nandito kami para sumagot kasi yan ang rason bakit kami ang agency ninyo. Okay? So, ang tanong ni kabayan ay kung sino daw ba ang nagbabayad ng tax dito sa Romania. Okay? So, pag tayo po ay mayroong kontrata or mayroong employer dito sa Romania, automatic po na tayo ay binabayaran ng ating employer. Lalo na po kung kayo ay baguhan pa lamang dito sa Romania, ang nagbabayad po ng ating taxes ay yung employer. So, maliban sa sahod, buo ang matatanggap mo plus taxes. Alam nyo ba guys, ang tax natin dito sa Romania in peso is almost 20,000 peso. So, ibig sabihin, dapat talaga maging honest tayo sa ating mga amo. Dapat talaga hindi tayo magra-run away. Hindi natin gagawing stepping stone ang Romania para makapag-run away sa ibang bansa. Okay? Kasi bakit? Sobrang babait ng ating employer dito, sinasawaran tayo plus binabayaran yung mga taxes natin. Okay? So, saan naman natin, paano at ano ang purpose, bakit binabayaran ang taxes natin? Dito po makukuha natin yung mga halimbawa, simba ko lang yung mga repartition, yung halimbawa, dito sa Romania, mayroon tayong nagkasakit tayo, mayroon tayong problema sa ating ngipin. So, ito ang rason bakit tayo binibayaran ng ating mga employer buwan-buwan yung taxes natin kasi ito ay magagamit natin pag tayo ay magka-problema, okay? Pero, kung ikaw po ay isang resident, katulad ko, isa po akong resident dito sa Romania, ang nagbabayad po ng aking tax ay ako, ang sarili ko. Kasi bakit? Wala na po akong employer. Wala akong contract na kahit sino man, kundi sarili ko lamang. Okay? So, ibig sabihin, ako ang nagbabayad ng tax ko. Okay? So, inuulit ko, kung ikaw po ay nasa kontrata pa, nangangamuhan pa, nandyan pa sa bahay ng iyong employer, ang ating pong mga employer ang nagbibayad ng ating tax buwan-buwan. Okay? Hindi po yan pwedeng may exemption. Kasi dito sa Romania, pag naka 15 years tayo dito at tayo ay mag-retire, meron tayong pension. Okay? So, inuulit ko, katulad ko na resident dito, ako ang nagbabayad ng sarili kong tax dahil wala akong kontrata kahit sino man. Pero, pag nagtrabaho ako, halimbawa, at kukuha ako ng employer, sila ang magbabayad ng tax ko. Pero ayaw kong gawin yun kasi gusto ko, ang oras ko ay sarili ko na. Okay? So, sana makatulong at mag-iingat po lahat. Inuulit ko, shout out sa lahat, sa mga nagtitiwala sa amin, sa mga nandyan para suportahan kami. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na po kayo sa aking Tagalog kasi ang hirap. Bye!